Lagi po nating babasahin sa serye po ng ating pag-aaral. Romans chapter 15, verse 4, sabi po diyan, "For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope." Sa ating pong pag-aaral ay um, lagi pong may matututunan kung bakit po nasulat ang salita po ng Panginoon. At isa po sa mga titingnan po natin na nakaraan po ay si Eva, ngayon naman po ay ang panganay po nilang anak, si Cain. Samahan niyo po ako magbukas muli sa Genesis chapter 4. Basahin po natin verse 7 and verse 13. Ano naman po ang ating matututunan kay Cain? Genesis chapter 4, babasa po tayo ng key verses po natin. Verse 7 at verse 13 po. Nandiyan na po ba? Sabi po ng salita ng Panginoon sa verse 7, "If thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin light at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him." Sa pong verse 13, "And Cain said unto the Lord, My punishment is greater that I can bear." Pag-aral po natin is the depressed Cain. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na magamit po muli ang inyo pong lingkod bilang mouthpiece. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang magbigay ng mensahe po sa amin ngayong gabi. Dalangin po namin, Panginoon, na kami po ay inyo pong tanggapin ang aming pagsamba, ang aming pong paglapit, pag-aaral ng inyo pong salita. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng puso na mapagkumbaba. Handa po na espiritu na magpasako po sa inyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, na itago niyo po ang inyong lingkod sa inyo pong likuran. Kayo po, Panginoon, ang maitaas ngayong gabi. Kami po, Panginoon, ay inyo pong linisin sa lahat po ng aming gawang liko. Gawin niyo po kami, Panginoon, karapat-dapat sa aming pong pagsamba ngayong gabi. Dalangin po namin, Panginoon, ng mga kapatid namin, hindi po namin nakadaupang palad. Kayo po ang sa kanila ay magpagaling, sa mga nanlalamig ay mag-revive, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ano po ang lahat? Kayo po ba ay nagagalak kapag kayo po ay nasa tahanan po ng Panginoon? Yan. Ako po ay nagagalak din, pero laging kinakabahan pa nagpipreach po. Hindi na po ma-overcome tong kabang ito. Ano po ba ang ibig sabihin ng depression? Kapag nabasa po natin yung verse 7, basahin po natin yung verse 5. Ang sabi po sa verse 5, "But unto Cain and to his offering he had not respect." Ang sabi po dyan, "And Cain was very wroth, and his countenance fell." Sa Tagalog po ay namanglaw ang kanyang mukha. So yun po yung ating pong pag-aaralan. Ano po ba ibig sabihin ng kapanglawan ng kanyang mukha? Depression. Sabi po ni Merriam-Webster, it's a state of sad. A serious condition in which a person feels very sad, hopeless, and often is unable to live in a normal way. It is a state of feeling down, low in spirits, and discouraged. Tingnan po natin, pag-aaralan po natin yung buhay po ni Cain ngayong gabi. Saan po ba nagmula po itong, sabi po dyan, ay namanglaw ang kanyang mukha. At ang sabi po sa binasa po natin sa verse 13, "My punishment is greater than I can bear." Nung naranasan na po ba natin itong kalagayan po ni Cain, nasabihin natin, "Lord, parang hindi ko na po kaya itong ibinibigay niyo sa aking sitwasyon." No, merong pag-iyak, merong pong pagtangis, merong pong kabigatan ng kalooban. At titingnan po natin ano po ba ang mga sanhi at ano po ba ang ibinigay na kasagutan, binigyan po ng cure ng ating Panginoon. Tingnan muna po natin yung kanyang birth, yung kanya pong kapanganakan. Diyan po sa chapter na yan, sabi po sa verse 1, chapter 4, verse 1, kailangan niyo pong buksan po yung inyo pong Bible para masundan niyo po ako dahil diyan po tayo iikot-ikot. Sabi po sa Genesis chapter 4, verse 1, "And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain and said, I have gotten a man from the Lord." Ano po ang kalagayan po ni Cain? Si Eve po, noong nakaraang linggo ng gabi, kung inyo pong matatandaan, si Eve po ay nagkasala dahil po sa kanyang ginawa. Siya po ay naging makasalanan. Pero sa kanya pong panimula po ng kanyang buhay, hindi po makasalanan si Eve. Pero iba po si Cain.
Meron pong patotoo si David patungkol po sa pagiging makasalanan. Psalm 51, verse 5. Mas mabilis ka ba dyan? Hindi. Wala pa. Psalm 51, verse 5. Ang sabi po ni David, "Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me." Yun po yung pagkakaiba niya kay Eva po. Ano? Si Eva, siya po ay makasalanan sapagkat dahil sa kanyang ginawa. Pero si Cain, siya po ay makasalanan dahil ang kanyang mga magulang ay makasalanan. Yung tendency po na naging kamalian po ni Eve, meron na rin po nung si Cain. Yung kalikasan na nag-fall po si Eva at si Adan, ay meron na rin pong tendency si Cain. Kayo po, kung kayo po ay aking tatanungin, kayo po ba ay makasalanan, naging makasalanan dahil sa inyo pong ginawa? O kayo po ay makasalanan dahil po ito po ay naging kalikasan natin? We are shapen in iniquity. Yan po yung una nating makikita po sa kanya. That Cain is already a sinner. Hindi po siya nagkasala dahil po sa kanyang ginawa. Siya po ay makasalanan kaya po niya nagawa ang mga bagay na ating pong pag-aaralan ngayong gabi. Sa kanya pong mga magulang, ano po ang makikita natin? Genesis chapter 3 verse 7. Ano po ba yung tendency ng kanyang mga magulang na meron din po siyang tendency? Ito po yung bibigyan din po natin ngayong gabi. Aside po sa verse 7, "And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves aprons." No, ang ginawa po ni Eva at ni Adan after the fall, sila po ay nagtahi ng dahon upang takpan po ang kanilang kahubaran, upang sila ay makaharap po sa Panginoon. Pero alam po natin na ito po ay hindi in-honor ng Panginoon. Ito po ay pinalta ng Panginoon. Genesis chapter 3 verse 21. No, hindi po in-honor na Panginoon, hindi na natili yung fig leaves. Ang sabi ng salita ng Panginoon, "Unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of his skins and clothe them." No, hindi po pinanatili ng Panginoon yung kanila pong ginawa. Ang ginawa po ng Panginoon, gumawa po siya ng mas better, mas higit, at yung kaparaanan po ng Panginoon. No, yun po ang ibinigay po ng Panginoon sa kanila. Ano po yung makikita po natin dito? Ano po yung mga itinuturo po sa atin dito? Una, man cannot cover himself. Dito po sa parents ni Cain. Si Adam and Eve, hindi po nila maaring takpan yung consequence ng kanila pong kasalanan. Exodus chapter 20, verse 5 and verse 7, ito po yung shinare ko sa youth camp. Kahit ano pong gawin ng tao, sabi po ng Panginoon, yung kasalanan na yan, walang kasalanan na hindi niya po i-recognize. Kahit anong gawin po ni Adam and ni Eve, eventually yung dahon po matutuyo at makikita po yung kahubaran nila. Makikita yung consequences po ng kanilang kasalanan. No, makikita po natin yung ginawa ni Eve and Adam, ang tendency po nila is to make their own way para po takpan ang kanila pong kasalanan. Pero hindi po yun ang hinihingi po ng Panginoon. Jeremiah chapter 2 verse 22, kahit daw po maligo, magsabon, maghilod, ang sabi ng Panginoon, "Your iniquity is marked before me." No, ang tao po maaring gumawa ng kanyang pansariling paraan upang takpan po ang kanyang kasalanan. Pwede pong sabihin natin yung mga relihiyon po ngayon. Pwedeng gumawa po, sumunod sa kautusan, sundin po ang 10 Commandments, magpabautismo, pwedeng gumawa po ng kaparaanan, pero may kaparaanan po ang Panginoon. Hindi po yan ang karapat-dapat, hindi po yan sasapat upang matakpan, mabayaran ang ating pong kasalanan. God replaced it, coat of skins. Yung gawa ng Panginoon. Aside po sa Revelations chapter 19, verse 7 and 8. Ano po ba itong ginawa ng Panginoon? Ito po ay tinatawag na typology. Sa typology po, meron pong type and antitype. No, meron pong 6 na punto para masabi pong type ang isang bagay o antitype. Pero ang ibig sabihin po ng type, yan po ay merong prefigure. Meron po siyang inilarawan doon po sa talagang mangyayari. Aside po sa Revelations chapter 19, verse 7 and 8. Tama po ba ako ng ano?
Sa verse 20 pala ako eh. Verse 7 and 8. Let us be glad and rejoice and give honor, for the marriage of the Lamb is come. Yun po ang ating Panginoong Jesucristo. And his wife had made herself ready. Yun po ang church. Ano po ang sabi sa verse 8? And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Makikita rin po natin yun sa Galatians chapter 3, verse 27. Sino po yung righteousness po na yun na typology po doon po sa binihis po ng Panginoon? Yun po ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa Galatians 3:27, we put on Christ. Ang Panginoong Jesucristo parang damit. Ibinibihis po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Siya po yung katuwiran po natin. So yung kahit po gumawa yung tao po sa kanyang sariling kaparaanan, hindi po yun sasapat upang mabayaran, matakpan po ang ating kasalanan. Tanging Panginoong Jesucristo lamang po ang sasapat. Siya po ang katuwiran po ng Panginoon. So ano pong makikita natin kay Adam and Eve? Ano po yung tendency nila? They have their own way. Yung gumawa po sila ng sarili po nilang kaparaanan. Ang una po natin natutunan that man cannot cover himself. Pangalawa, that God must cover and clothe them. Ang gawa po ng tao ay hindi po sasapat po sa harap ng Panginoon. Pero pag Panginoon po ang gumawa, yun po ay mas dakila kung atin pong kikilalanin. Ang sabi po sa Hebrews chapter 11, ilang beses po binanggit, by faith, by faith, by faith. Asan po ba ang conclusion po ng Hebrews chapter 11? Ang sabi nila, ang salvation daw po sa Old Testament ay by works. Pero ang kaligtasan po sa Old Testament ay gawa pa rin po ng Panginoon. Ang sabi po sa chapter 11, verse 1, now faith. Pagdating po sa verse 4, by faith, Abel offered unto God. Verse 5, by faith, Enoch. By verse 6, but without faith, ilang beses po inulit yung by faith. Verse 7, by faith, Noah. Verse 8, by faith, Abraham. Sunod-sunod po yan, puro by faith. Pagdating po sa chapter 12, verse 1, the conclusion po ng chapter 11, wherefore, seeing we also are compassed about so great a cloud of witnesses. Tinutukoy niyo po yung puro by faith. Ano po ba yung tinutukoy po nila? Ano po ba yung tinitingnan nila? Sabi po sa verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Lahat po ng ginawa po sa chapter 11 na by faith, they are looking forward unto Jesus. Gawain pa rin po ng Panginoon. At yun po yung gospel na pinipreach po kanina ni Pastor sa umaga. Yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, yung Ebanghelyo, na meron pong namatay para po sa ating kasalanan. Ang kailangan lamang po natin gawin ay tanggapin po ito. Pangatlong matutunan po natin sa ginawa po ng Panginoon kay Adam and Eve, an innocent animal must die. Makikita po natin sa Hebrews chapter 9. Basahin niyo po, lalo na yung verse 9 and verse 24. Yan po ay type ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa verse 9, which was a figure. Yun po yung makikita natin. At sa verse 24, which are the figures of the true. So yun po ay larawan lamang. Hindi po yun yung talagang totoo. Shadow of things to come. Pag tayo po naglalakad, may nakikita po kayong shadow, hindi po yun yung katotohanan. Yun ay nagbibigay lamang po ng hugis ng larawan kung ano po yung totoo. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? So yung mga ibinihis po noon, yung mga animals po noon, they are just shadows. No, sila po ay mga nagbibigay lamang po ng hugis. Pero hindi po sila yung katotohanan. Pag tinignan niyo po itong nasa harapan ko ng speaker, meron siyang shadow. Pero hindi yung shadow na yun, hindi po yun yung katotohanan. Sabi po sa Hebrews chapter 9, the figure for the time. Sa verse 24, figures of the true. Ang tinutukoy po dyan sa verse 24, for Christ. Kaya po yung tabernacle, ang tinutukoy po doon na figure which are the true, ay langit po. Yung Holy of Holies, ang tinutukoy po doon yung langit. So ano po ito? Ito po ay gawa ng Panginoon. So meron pong tendency. Ito po yung kalikasan na meron po si Adam and Eve. At meron po itong tendency, katulad po ni Cain. At ang bawat isa po sa atin, meron din po tayong tendency ng ganitong kaparaanan. To make our own way. Tingnan po natin yung cause of his depression. Ano po ba ang sanhi ng pagiging kapanglaw o kapanglawan ni Cain? Marami po sa atin nagkakaroon po na kapanglawan. Pero hindi ko po sinasabi na ito pong pag-aaral po natin, ito lamang po yung isang sanhi ng kapanglawan. Maaari pong maging mapanglaw po tayo dahil sa ating kalusugan.
Ilang beses ko pong hinihingi ng tawad sa Panginoon sapagkat lahat po ng pangyayari sa buhay ko, ano po ako sobra po akong na-depress nung nalaman ko po na meron po akong sakit na hindi na po gagaling at hindi na po ako makakapagtrabaho. Ma-pride din po ako, mayabang din po ako. Gusto ko po magkaroon ng trabaho, materyoso po ako, gusto kong magkamal po ng maraming pera, mag-ipon. No? Lahat naman po na nag-aaral, ganun po ang pangarap. Pero biglang ilalagay ka sa Panginoon sa isang kondisyon na talagang corner ka, wala kang choice. At ilang taon po yun, nagtuturo ako sa GBA pero lagi po nag-iisip sa sarili ko, Lord, bakit ganun? Sila nakakapagtrabaho, pwede silang yumaman, pwede silang magkapera. Parang lagi kong sinisisi ang Panginoon. At ilang beses ko pong hiningi ng tawad po yun sa Panginoon sapagkat kung hindi po nangyari yun, hindi po ako kasing, parang pangmamayabang yun pag sinabing mapagkumaba po sa panahon po ngayon. Pero wala kayong pagmamayabang po sa Panginoon. Wala po tayong pagmamayabang. At hindi po siguro po ako makakatayo po sa inyong harapan kung hindi po ako nilagay ng Panginoon sa ganun pong kaparaanan. Napakabuti po ng Panginoon po sa akin. Kaya hinihingi ko po ng tawad po yun sa Panginoon. Pero hindi po yung health. Hindi po ito health. Pwede po tayong ma-depress dahil sa health. Pwede po tayong ma-depress dahil sa problem natin, pero hindi po yun ang ating pag-uusapan ngayon. Ano po ba yung depression na meron po si Cain na pwede po nating kabagsakan? Dito po sa Genesis chapter 4, makikita po natin yung verse 7, yung rebuke po sa kanya ng Panginoon. Nagsimula po itong depression po na meron sa kanya, yung kapanglawan ng kanyang mukha. Nung binasa po natin sa verse 5, bago po yung verse 7, nasabi sa verse 5, and Cain was very wroth, and his countenance fell. Pagdating po sa verse 7, ang sabi ng Panginoon, if thou doest well, shalt thou not be accepted? So po makita po natin yon. Sa palagay niyo po, alam po ba ni Cain yung tamang offering? Ang history po natin, nag-offer po si Abel ng unang bunga. Siya po ay pastol. At siya po ay nagbigay po ng tupa, siya po ay nag-offer sa Panginoon, pinatay niya po ito. Sa Cain, siya po ay nag-offer, siya po ay magsasaka. Ang kanya pong in-offer ay halaman, mga gulay. At hindi po yung tinanggap ng Panginoon. Sa palagay niyo po, tinuro po ba ni Adam and Eve? Kinuwento po sa kanya, anak, kapag mag-offer ka, kailangan hayop. Kailangan may dugo. Hindi halaman. Sa palagay niyo po mga kapatid, sinabi po ba yun ni Adam and Eve? Pag binasa niyo po natin yung verse 7, binabalik po sa kanya yung responsibility. Bakit daw po hindi tinanggap ng Panginoon? Ang sabi niya kay Cain, if thou doest well. Kung ginawa mong tama. Ibig sabihin, binibalik po kay Cain, alam mo yung tama, dapat yun ang ginawa mo. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Pero alam ni Cain, despite na alam po ni Cain yung tama, hindi niya po ginawa. Binasa po natin kanina sa Hebrews chapter 11 verse 4, ang sinabi po doon, Abel offered by faith. Ibig sabihin, si Cain, nung siya po ay nag-offer sa Panginoon, it is not of faith. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Tinanggap because by faith. Si Abel sumunod po sa instruction ng Panginoon. Si Cain, ano pong ginawa niya? Despite na alam niya po na sa panahong ito, ang land po ay cursed na. Sinumpaan na po yung lupa. Pero ibinigay niya pa rin kung ano yung bunga ng lupa. Makikita natin dito mga kapatid na ang Panginoon, deserving po siya sa best offering. Alam po ni Cain yun eh. Cursed na ito. Hindi ito ang instruction ng Panginoon. Pero bakit niya pa rin ginawa? No, isa po sa cause ng kanya pong depression, yung kapanglawan, na kanyang matinding kalungkutan, hindi po pagsunod sa Panginoon. Minsan may nakikita po tayo sa church, dumarating po parang sad na sad. Minsan malungkot tayo, lagi natin inisip, ang dami kong problema, I feel so bad lagi. Parang lagi tayong negatibo. Alam niyo po, iyan po ay pinaka-signal, pinaka-red light. Merong mali sa buhay natin. Pag tayo nakakaramdam ng mali, merong mali. Sabi po ng Panginoon, if thou doest well, shalt thou not be accepted? Kaya siya nagkaroon ng wrath. Sabi po dyan, sa verse 5, and Cain was very wroth, and his countenance fell. Nakakaramdam po ba tayo ng puro negatibo sa ating buhay? Lagi po ba tayo mag-aagalitin? Lagi ba natin sinisisi ang Panginoon sa buhay po natin? May mali. Kaya po may pakiramdam na mali, dahil po merong mali. Ang sabi ng Panginoon, kung tama ang iyong ginawa, hindi po mamanglaw ang kanyang muka. Ang kanyang muka ay masaya. Makakaharap sa Panginoon. Masaya ang pakiramdam. 2 Peter chapter 1, verse 10, makikita po natin yung mga man's way. Sila po yung kahit alam ang instruction po ng Panginoon, hindi po nila pinipili ang Panginoon, ang instruction ng Panginoon. Ito ang tawag po sa kanila mga false prophets. 2 Peter chapter 2, babasahin po natin 2 verse. Kasi ang pinakatema po niya yung verse 1. Ang sabi po sa verse 1, but there were false prophets,
Pag binasa niyo po yung buong chapter, lahat po yan tinutukoy po sa false prophets. Sila po yung pinakasentro, sila po yung pinaka-topic. Pagdating po sa verse 9 and verse 10, may tinukoy po ang Panginoon po sa kanila na character. Ang sabi po sa verse 10, but chiefly them that walk after the flesh. Sila po ang tinutukoy dito. These are religious people po, mga kapatid, false prophets. Of uncleanness and despise government. Tingnan niyo po yung sumunod. Presumptuous are they and self-willed. Alam po nila yung kalooban ng Panginoon, pero ang gusto na sundin, yung gusto nila. No, kahit malinaw kay Cain, if thou doest well, kung ginawa mo yung tama, ibig sabihin, alam ng Panginoon, alam mo yung tama, dapat yun ang ginawa mo. Ang danger, mga kapatid, self-willed. Merong design po ang Panginoon sa Exodus chapter 20, pinilish ko po sa camp. Nagbigay po ang Panginoon instruction paano po siya sasambahin. No, pag gagawa po tayo ng altar na bato, hindi dapat po yung tinapyasan, sabi ng Panginoon. Nagbigay siya kung paano. Meron po siya sariling instruction kung paano gagawin, paano sasamba po sa kanya. Bagamat alam po ni Cain yun, sabi ng Panginoon, kung alam mo yung tama, dapat ginawa mo yung tama. Ano po doon? Presumptuous, self-willed. Baka tanggapin ng Panginoon. Ang kanya pong pinili ay ang kanyang sariling paraan. Hindi niya po in-honor yung God's design. He did not honor God's way, yung paraan ng Panginoon. He did not honor God's instruction. Mga kapatid, dito po sa nakita natin kay Cain, God deserves right worship. God deserves best offering. God deserves our obedience. At lahat po yun ay tinanggihan po ni Cain. Wala pong dapat sisihin si Cain kung bakit po siya namamanglaw. At ang sabi niya po roon sa verse, binasa po natin, yan po ay verse 13. Nakaramdam na po ba kayo ng pinaka-hopeless sa buhay po natin? Sabi niya, hindi ko na po kaya ito. Yung ibinigay niyo po sa akin, I cannot bear. Hindi ko na kaya. Sino po ang sisihin po ni Cain, mga kapatid? Ang sabi ng Panginoon po sa kanya, if thou doest well, you will be accepted. The message is very clearly, mga kapatid, that is what we call man's way. Pinipili po natin kung paano tayo sasamba sa Panginoon. Mga kapatid, wala po tayong karapatan na baguhin ang pagsamba sa Panginoon. Wala po tayong karapatan sa church kung anong gusto lang natin. Magsayawan tayo dito, lahat ng idea natin na kasi ganito yung masaya, kasi ganito yung sa panahon ngayon. Wala po tayong karapatan. Panginoon po ang nagbibigay ng instruction paano po tayo sasamba. Cain's depression. Ano po makikita natin? Cain was very wroth. Ano po yung sabihin nun? Angry, burned up. Cain's face fell. Namanglaw po ang kanyang muka. Ang makikita po natin, when we did wrong, we feel wrong. When we do wrong actions, we feel wrong feelings. When we feel bad, feeling bad does not fix the wrong. Ano po sabi doon? He feel wroth. Yung galit niya po ba, yung pagiging depressed niya po ba, ay mababago po yung nangyari? Hindi na po mababago po noon. No, yung hindi pagtanggap ng Panginoon sa kanyang worship. Kung meron po tayo dito na we feel bad, tayo po ay backslider, nalalamig, hindi po yan necessary, hindi po yan kayang baguhin yung pangyayari. Kung meron pong mali sa buhay natin, meron po tayong maling pakiramdam, hindi po yan mababago. Kahit sisihin ko po na sisihin ng Panginoon, hindi na po mababago yung sitwasyon ko po. Hindi po mababago ng pakiramdam nyo po ngayon, ng galit nyo po ngayon, yung sitwasyon po ninyo. Pero ang gandang sinabi ng Panginoon, this is God's cure. Alam niyo po, ang depression, hindi po siya powerful na sasagi po sa atin, lulukob sa atin yung negatibong espiritu na wala po tayong magagawa. Ang sabi po ng Panginoon sa Genesis chapter 4, verse 7, if thou doest well, mga kapatid, meron po tayong pwedeng gawin upang maalis po itong negative spirit po na meron sa atin. Na lagi na lang po tayo pag pumasok sa church, ay lagi po tayong negative po ang spirit, negative ang thinking. Pag mayroong nagtawanan, napatingin po sa atin, tinan mo, pinagatawanan ako ng mga yan. Negative spirit. Totoo po yun. Pag nagbisita po kayo, bakit may mamit po kayo, bakit hindi na sila nag-church? Kasi pinag-chismisan kami. Ang totoo, iniisip niya po yun. May maituturo ko ba na nagtuturo sa hindi, meron dyan. Pinag-uusapan nila kami dyan. Yun po ay negative spirit. Sino po yung mga nag-backslide? Sino po yung malalamig po? Yun yung mga negative spirit po eh. Mga kapatid, hindi po mababago niyan ang ating pong sitwasyon. Ang sabi ng Panginoon, if thou doest well, meron po tayong pwedeng gawin. Hindi po tayo pwedeng nasa bahay lang, natutulog, at hayaan natin na mawala po yung feelings natin at mababago po yung sitwasyon. Hindi po.
May gagawin po tayo mga kapatid. Ano po yung kailangan natin gawin? Gumawa po ng tama. Kung si Cain, he did not obey God's instruction, let us obey God's instruction. Kung hindi po in-honor ng Panginoon ang God's design, God's way, God's proper way of worship, sumunod po tayo sa salita po ng Panginoon. At aalis po yung mga negative feelings, yung ating pong mga negative thinking, at yung depression po na meron po tayo. Yan po ang ibinigay po na cure ng Panginoon kay Abel. If you do well, you will feel well. If you do right, the key word is you will feel right. Obey God's design. Obey God's way. Obey God's instruction, mga kapatid. So ano po yung makikita natin? Characteristics of Cain's depression. Paano po ba siya nagkaroon ng ganong pakiramdam? Sa 4 verse 3, makikita po natin yung wrong offering. Alam niyo po, lahat ng malalalim na kasalanan, yan po ay nagsimula sa maliit na kasalanan. Pagdating po sa wrong offering, pagdating sa verse 5, very wrath. Pagdating po sa verse 8, murder. Pagdating po sa verse 9, lying. Ang maliit po na pag-inom ng alak o maliit na pagsinghot ng shabu, diyan po lahat nag-uumpisa. Lahat po ng pinakamalalim na kasadlakan na sinasabi po ni Cain, my punishment is greater than I can bear. Bago niyo po sabihin na, hopeless case na ako, Lord. Bago po siya dumating doon, makikita niyo po yung gradual growth na kanya pong ginawa. At makikita po natin ito kay David din. 2 Samuel chapter 11. Meron din po ganyan si David. 2 Samuel chapter 11. Tingnan niyo po si David. Gradual growth din po yung sa kanya. Verse 2, makikita po natin yung lust. Nakita niya si Bathsheba. Ginusto niya. Pagdating po sa verse 4, dahil sa nagustuhan niya, nagkaroon po ng adultery. May asawa to si Bathsheba, pero kinuha niya. Maganda eh. Ginawa niya pong asawa. Pagdating po sa verse 15 and verse 24, ano po ang ginawang huli ni David? Murder. Pinapatay niya. Pwede pong humantong po si David doon sa pinakahuling katulad ni Cain. Hopeless case na ako, Lord. Meron po ba sa atin dito na nalugmok po sa alak, ang sasabihin niya, alam mo Brad, imposible na makaalis sa alak. O meron po sa atin dito na may kasama akong ka-live-in, mahirap nang umalis sa sitwasyon ko ngayon, brother Nat. Meron po ba sa atin ngayon na masasabi, hopeless case na ako, brother Nat. Ang hirap, terrible na, ito na yung hindi ko na kayang takasan yung napasukan ko. Meron po ba tayong ganun? Unti-unti, from very little sin, lumalaki po yan, lumalalim po yan. Ano po ang mga naramdaman po ni Cain when he did wrong offerings, wrath, murder, and lying? Sabi niya, he felt depressed, hopeless, and terrible. Verse 4, and verse 5, and verse 13. Pero hindi po si David. Hindi po humantong kay David na sabihin niya, Lord, wala na akong pag-asa. Meron pong ginawa po si David. Basahin niyo po yung Psalm 32 and Psalm 51. David stopped the gradual growth ng depression niya, mga kapatid. Yung negative spirit, yung negative thinking. Nagkaroon po ng kagalakan po sa kanyang puso. Gusto ko po itong Psalm 51. Yun po yung ating babasahin. Psalm 51. Tingnan niyo po yung mga first phrases po ng ating mga talata. Verse 1, have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness. Verse 2, wash me truly from mine iniquity. Verse 3, I acknowledge my transgression. Verse 5, I was shapen in iniquity. Verse 6, behold, thou desirest truth in the inward parts. Verse 7, purge me with hyssop. Verse 8, make me to hear joy. Verse 9, hide thy face from my sins. Verse 10, create in me a clean heart. Verse 11, cast me not away from thy presence. Verse 12, ito po yung mga sikat, restore unto me the joy of thy salvation. Yung mga nalalamig, yung mga cold-hearted na po, Verse 13, then I will teach transgressions thy ways. Ang ganda po, kapag nagkaroon ng repentance and confession. Yan po ang maghihinto ng negative feelings, depression, sadness po sa ating buhay.
repentance, and confession. Ang sabi po sa verse 15, O Lord, open thou my lips and my mouth shall show forth thy praise. Pagkatapos po nung darkest part po ng kanyang buhay, pagkatapos po ng repentance and confession, ang sabi niya sa verse 15, my mouth shall show forth thy praise. Nung umingiti na, nagpupuri na po sa Panginoon. Sa Kristiyano po, nabanggit po natin nakaraan, dapat po ang Kristiyano ang pinakamasayang tao sa mundo. Hindi po dapat tayong pinakamalungkot. Kapag tayo po malungkot, meron pong problema. Ang challenge po sa atin mga kapatid, tingnan po natin yung buhay po natin. Bakit po tayo malungkot? Ano po ang problema? Huwag po tayong tumulad kay Cain. No, gayahin po natin si David. Puntahan natin yung problema, ayusin natin yung problema. If we feel bad feelings, yan po ang signal. Meron pong problema. Ano po ang nakita natin kanina sa 2 Peter chapter 2? Self-willed. Meron pong illustration po mga kapatid. Kapag tayo po pumapasok sa trabaho, halimbawa, at ang pasok po natin ay 8:30 ng umaga, tayo po ay mag-a-alarm ng 7 kasi tayo po ay kakain, maliligo, mag-prepare. Pagkatapos po ng kinabukasan, dumating po ang kinabukasan, nag-alarm 7. Ano po yung pakiramdam po ng karamihan sa atin? Gusto ko pang matulog, naiinis ako sa alarm, patayin ko nga. Di po ba? Ano pong gusto natin? Matulog pa. Yung mga mahaba matulog. Pero yung mga matanda, bago pa yung alarm, bumabangon na, gumigising na. Pero yung mga pakiramdam na naiinis ka at gusto mo pang matulog, dalawa po yung decision po natin doon. Pag sinunod natin yung ating pakiramdam na matulog pa, ano po mangyayari sa atin? Malilate. Kapag nandun na po tayo sa pakiramdam po na yun na nalilate, galit na po tayo. Depressed na po tayo. Bakit ko pa kasi sununod yung aking pakiramdam? Pero pag nilabanan po natin yung gusto natin, gusto ko pang matulog, pero lalabanan yung kagustuhan po natin, gumising po tayo ng 7, naligo na tayo, nagmlansya, kumain, pumasok po tayo on time. Tayo po ba ay maiinis? Malulungkot? Hindi po. Alam niyo po, katulad nung sa 2 Peter chapter 2, ang lesson po sa atin, we should go against with our feelings. We should obey God rather than our feelings. Self-willed. Alam ng kalooban ng Panginoon. Pero Lord, kasi hindi yun ang gusto ko. Gusto mo pang matulog. Pero pag na-late ka, malulungkot ka, maiinis ka. Ang sabi ng Panginoon, kailangan, alam natin yung tama, sumunod tayo po sa salita ng Panginoon. Hindi sa ating gustuhan, hindi sa kung ano yung gusto natin. Ang sabi ni Cain, ito yung trabaho ko eh. Magsasaka ako eh. Ibibigay ko kung ano yung akin. Ang sabi ng Panginoon, kung ginawa mo yung tama, hindi ko ba i-honor? Kahit pag gusto mo yan, kapatid. Kahit meron ka pang pinaka-best idea na gusto mong masunod sa church, sa buhay mo. Pag hindi po yan ang design ng Panginoon, pares po tayo ni Cain. We feel terrible, hopeless. Magiging malungkot po tayo mga kapatid. Romans chapter 15, verse 1, ang paalala po sa atin ay hindi po self-willed. Ang sabi po sa Romans chapter 15, verse 1, hindi po tayo dapat self-pleaser. Ang sabi po ng 15, verse 1, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Ano, mahirap pong sumunod po sa Panginoon. Kasi meron po tayong old sinful nature. Pero madalas ang sabi po sa atin ng salita ng Panginoon. Regardless kung gusto natin o hindi. Yung preaching po na preach the word, season or out of season, yun po ay hindi sa panahon. Yun yung gusto mo man o hindi. Mag-preach ka. Bumangon ka man o hindi. Going to church, mga kapatid, is not an optional. To obey God's word is not an option. It is imperative. It is a command. Gusto man po natin o hindi. Hayaan niyo po ako magtapos sa Luke chapter 17. Sa Luke chapter 17 po, ito po ay isang parable na kwento po ng Panginoon. Basahin po natin yung Luke chapter 17. Magsisimula po tayo sa verse 7 hanggang 10. Ang sabi po, by which of you having a servant plowing or feed cattle
will say unto him by and by, when he is come from the field, go and sit down to meat. Kapag nagtatrabaho daw po yung alipin, dapat, tara, upo ka, kain tayo, sabi ng Panginoon. Pero hindi po yon. Ang sabi sa verse 8, ano po ang sabi ng Panginoon? Will not rather say unto him, make ready wherewith I may sup and gear thyself and serve me, till I have eaten and drunken. Pagkatapos niyang kumain at uminom, and afterward, thou shalt eat and drink. Pagod na po ito. Sabi nung isang parable, yung servant daw po, nag-plowing na at nag-feeding na po ng cattle. Ito po ay nagbungkal na at nagpakain na po ng hayop. Pagod na po ito. At ang tendency po nito sa gutom, kumain. Pero inutos po sa kanya ng Panginoon, imbis na sabi, umupo ka sa tabi ko at tayo kumain, ang sabi niya, paghanda mo ko ng pagkakain. Pagkatapos kong kumain at uminom, tsaka ka lang makakakain. Doon po papasok mga kapatid, habang hinahanda po ng servant yung pagkain, ano po ang pakiramdam niya? Kainin ko na lang to, ako yung gutom eh. Panginoon ko, hindi naman nagtrabaho yun eh. Tama po mga kapatid. But he go against his feelings. At nung kanya pong ibinigay, ano po? Nabigyan siya ng praise. At masaya pa siya pagkatapos na nakakakain pa siya. Mga kapatid, huwag po tayong tumulad kay Cain. Kahit ano po ang gusto natin, dadalhin po tayo niyan sa kapahamakan. Ang sabi po, there seems a way right to a man, but the ends thereof are distractions. Wala po tayong karapatan na baguhin po ang worship. Wala po tayong karapatan to go against God's instruction, God's word, God's design, God's way. Sa mga young people na lagi lang inisip, yung binat ang equally yoke ba, yung hindi ba pagpo-boyfriend ngayon, yung ba talaga yung tinuturo ng Panginoon? Huwag tayong maging katulad ni Eve noong nakaraan. She was deceived. Let us honor God's way. Let us honor God's word, God's design. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Kami po ay lumalapit po sa inyo pong harapan at humihingi po, Panginoon, ng tulong sa banal na Espiritu. Payak po at simple, Panginoon, ang mensahe po ngayong gabi. Dalayan ko po, Panginoon, na wag matapos ang gabing ito na wala pong nabago, Panginoon, sa aming pong buhay. Huwag po kami maging katulad po ni Cain, ng mga false prophets, na ang tendency, Panginoon, ay maging religious, to choose our own way, to be self-willed and self-pleasing. Patawad po, Panginoon, if we go to church, hindi po namin binibigay ang aming pong best offering, ang aming pong best tithes, ang aming sarili as offering. Patawad po, Panginoon, despite na alam po namin ang inyong pong instructions, ang tamang pagsamba, ang tamang paglapit po sa inyo. A week before, inaayos na po namin ang aming pong buhay. Sanctify ourselves. Katulad po sa Exodus, 3 days sanctification bago po makalapit sa inyo. Huwag po kami maging katulad ni Adam and Eve. Mag-fabricate po kami, Panginoon, ng mga paraan. Pwede namin bihisan ang aming muka na kami mukhang masaya. At lalapit sa inyo. Magbihis ng maskara. Makapag-fellowship sa church. But deep inside, hindi niyo po tinatanggap ang aming pagsamba. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa, ang inyo pong lingkod. And every time we come before your presence, to worship you, to praise you, ay ibigay po namin ang aming best, total obedience, Panginoon, sa inyo pong salita. Natawag ko po si Pastor Bear. Amen, mga kapatid. Ang Panginoon ay naghahanap ng mga tunay na manamba. Ang manamba sa Espiritu at sa katotohanan. Pagsamba, mga kapatid, ay pangingibabaw ng kalooban ng Diyos. Hindi ng ating kalooban. At yan ay isang bagay na babala sa ating lahat sa patotoo ni Cain at ni Abel. Mayroong paraan ng Diyos. Let's do God's work in God's way. Amen, mga kapatid? So tayo po yung pasalamat sa Panginoon, sa messenger, sa message, at isang hamon sa ating lahat. Don't be like Cain. Sa nakakaalam ng mabuti at hindi ginagawa, ito ay kasalanan. So tayo dumako sa Panginoon para sa ating pagbibigayan. Tayo po tayo, mga kapatid.
naming Diyos, salamat po sa mensahero, salamat po sa katiyagaan ng iyong salita na patuloy na umaantabay sa aming kahinaan. Salamat po sa pagtutuwid.